Now, let us discuss naman ang compensator. So, ano ba ang compensator? Ang compensator ay na-derive sa word na compensation. Ibig sabihin, ito ay adjustment ng mga arrangement ng isang structure para magkaroon ng angkop na performance yung system natin. Okay? Ang compensator ay isang component sa ating control system kung saan nire-regulate niya yung isa pang system. Okay? Ginagawa niya, kinukondition niya yung input at saka output ng control system natin. So, may tatlong types ng compensator. Ito ay lag compensators, lead compensators, at saka lag lead compensators. So, bakit ba natin ginagamit ang compensator? May feedback naman tayong ginagamit. Na sometimes kasi, kapag may feedback tayo, okay, na binabalik natin sa input para makorek yung pinaka-output natin. Minsan yung pinaka-system performance bumababa. So, kaya natin ginagamitan ng compensator para ma-minimize yung mga losses na ganun. Okay? So, once na dumaan na yung pinaka-feedback na yun, dadaan nyo sa compensator para i-correct niya agad bago niya ibigay dun sa pinaka-input ulit. Para mabawasan yung gastos at saka mabawasan din yung losses, mabawasan din yung problema kapag nagkakaroon ka ng variation sa mga parameters mo, sa mga input mo. Para yung makuha mong output ay yung pinaka-desired output talaga. Okay? Now, let us discuss basic transfer function of compensator. So, ang pinaka-general equation, okay, ng ating transfer function sa compensator ay ito. So, G as a function of S is equal to S plus Z over ng S plus P. So, yung Z natin, yan yung zeros, tapos yung P naman natin, yun yung pose. So, kung babalikan mo yung mga naunang topic natin, yung Z natin, yan yung mga roots na nakukuha mo sa numerator na equation mo sa transfer function. Tapos, yung P naman, which is poles, yan naman yung mga roots na nakukuha mo dun sa denominator equation ng ating transfer function. Okay? So, kapag ang P mo is greater than Z o yung poles mo is greater than dun sa zeros mo, ang tawag natin dun ay lead compensator. Kapag naman ang P mo is less than Z o yung poles mo ay less than dun sa zeros mo, ang tawag naman natin dun ay lag compensator. Okay? So, kailan ba natin ginagamit ang mga compensator? Una, okay, ginagamit natin ang compensator para magkaroon tayo ng angkop o desired performance ng ating system. So, ang ginagawa, yung pinaka-feed-forward path gain natin, ina-adjust bago i-incorporate yung pinaka-compensator dun sa system. Okay, so pangalawa, kapag very shaky yung system mo o hindi ganun ka-stable yung pinaka-system, dun gumagamit ng compensator para maiayos yun. Okay? So, pangatlo, kapag meron kang overshoot, ibig sabihin mabilis yung pasok ng signal mo, okay, dun sa system mo. So, dun nag-incorporate ng compensator. Okay? Ibig sabihin lang kasi, no, kapag mabilis ang signal mo, mabilis din ang reach niya ng steady state niya, mabilis din yung pag-reach niya dun sa pinaka-depleting state niya. Okay, so kapag ganun, magkakaroon ka ng problema sa system performance mo kasi masyado niya mabilis na re-reach yung steady state at ganun din kabilis niya na re-reach yung pinaka-depleting state niya. Kasi may oras na sinusundan yun. Okay, so dapat nasa tamang timing yung pagkaka-reach niya ng steady state at saka pinaka-depleting state niya. Okay? So, another one, yung compensator natin ay nag-i-introduce ng mga poles at saka zeros dun sa pinaka-system natin. Okay? Wherein, yung mga poles and zeros na yun ang nagko-cause ng mga pagbabago dun sa pinaka-transfer function natin. Okay, so kung nagbago yun, ibig sabihin, ganun din yung pinaka-system performance ng pinaka-system na yun ay magbabago din. Okay? Also, in-incorporate din ang compensator sa ating control system para ma-improve yung pinaka-system dynamics o yung mga proseso na ginagawa ng ating system. Kinokorek din nito yung mga open loop system characteristic at yung pinaka-stability ng pinaka-system natin. And the last one, okay, yung mga lead at o lag compensator natin ay ginagamit o minsan tinatawag din siyang phase compensator. Ginagamit yan para ma-improve yung pinaka-stability ng ating system.
Okay? Now, let us discuss types of compensation. So, ang una ay series compensation or cascade compensation, kung saan yung compensator natin ay in series dun sa error detector natin o dun sa planta. Okay? So, yung error detector natin yan, yung summing point. Ito yung plant natin, yung G as a function of S, which is our game. Okay? So, ang mangyayaring ginagawa niya, yung mali dito sa may pinaka-output, i-feed niya pabalik dito sa error detector na ito. Okay? So, yun yung magiging input niya dito sa summing point na yun. So, paglabas dyan, yung error na yun, i-correct na nung compensator natin. Tapos, tsaka niya ipoproseso nitong planta para paglabas dun sa pinaka-output side, yung desired output mismo ang makuha mo. Okay, kaya siya tinawag na series compensation kasi yung compensator natin ay in series with the plant and the error detector. Okay? Okay, another type is the feedback compensation or parallel compensation. So, dito makikita mo sa diagram yung compensator natin ay ginawang feedback. Okay, binalik siya ulit doon, papunta doon sa pinaka-error detector. At yung compensator natin ay in parallel doon sa pinaka-feedback element natin. Kaya siya tinawag na feedback compensation. Kasi ginawa siyang feedback and tinawag din siyang parallel compensation kasi in parallel siya doon sa pinaka-feedback natin. Okay? At the same time, naka-parallel connection din siya doon sa planta. Okay? Now, let us discuss the last type ng ating compensator, which is state feedback compensation. Itong state feedback compensation na to ay isang system na nagge-generate ng control signal na finifeed niya yung mga state variable pabalik dun sa pinaka-system via constant real gain. Kaya siya tinawag na state feedback. Kasi kung titingnan mo tong diagram na ito, okay, so may input tayo. So, ipoproseso yung command na yun. Okay? So, pagdating dyan, let us say may mali dun sa command na yun, i-feed niya pabalik ulit dun sa input para maitama kung tama ba yung command na yun. Okay? So, once na naitama na yung pinaka-command, tsaka niya lang ilalabas yun dun sa pinaka-planta na magpuproseso ng command na yun. So, paglabas ng planta na yun, yung desired output mo na kagad ang makukuha mo. So, dun pa lang sa parte na ito, sa command pa lang, na iaayos na kagad yung pinaka-input data mo bago mo palabasin dun sa may pinaka-planta na nagpo-proseso ng command na yun. Kaya siya tinawag na state feedback compensation. Okay? Ngayon, talakayin naman natin ang control system compensation techniques. Okay? Yung mga compensating network natin ay ginagamit para i-adjust, okay, yung mga mali o error sa ating control system. So, iba-iba yung mga compensator na ginagamit sa electrical, sa mechanical o hydraulic man ang klase. So, ang pinaka-common type na ginagamit na electrical compensator ay RC filter. Okay? At ang mga connection naman na usual na ginagamit ay lead o lag network. Okay, yan yung mga basic network connection na ginagamit sa electrical compensator. Okay? Now, let us discuss lead compensator. So, kaya siya tinawag na lead compensator kasi yung system natin merong isang pole at merong isang dominating zero kung saan yung zeros natin ay malapit sa origin. So, ibig sabihin kapag yung control system mo gusto mo na yung zeros niya o yung mga roots dun sa zeros niya ay malapit sa origin, dapat ang gamitin mo ay lead compensator. And also, dapat yung mga poles and zeros na yun must lie on the negative real axis. Kasi kapag kunaring may mga poles at zeros ka na napunta sa right side ng ating S-plane, automatic agad unstable yung system na yon. Okay? Kaya nga tayo gumagamit ng compensator para maging very stable yung pinaka-control system na yon. Okay? Okay, so let us consider itong diagram na ito. Yung bilog na symbol, yun yung zeros natin. Tapos yung X na symbol naman, yun naman yung poles natin. So kung mapapansin mo, yung zeros natin ay malapit sa origin. Kaya siya tinawag na lead compensator. Kasi yung poles natin ay greater than Z. Kasi makikita mo naman, mas malaki yung value ng poles mo. Okay, mas malayo siya sa origin. So mas malapit yung zeros natin, kaya siya tinawag na lead compensator kasi yung poles natin ay greater than Z.
Okay? So, yung diagram niya, hindi na yan nagbabago. Yan na mismo yung pinaka-circuit diagram ng isang lead compensator. So, yung mga formula ang gagamitin mo sa pagkuha ng poles at zeros, okay, ito yon. Okay, na madiderive mo dyan sa pinaka circuit diagram na yan. So, ang pinaka-transfer function niya, ito. Okay, diba sabi natin ang transfer function ay ratio ng output sa input. So, output voltage as a function of S over the input voltage as a function of S is equal to alpha times the quantity ng 1 plus S tau over 1 plus alpha S tau. So, yung tau natin na symbol yan, okay, ang tawag natin dyan ay time constant, okay, which is equal to R sub 1 times ng C, and then ang alpha naman natin is equal dun sa R sub 2 over ng R sub 1 plus R sub 2. So, to get the poles, ang formula ay S is equal to negative 1 over alpha, and to get the zeros, that is S is equal to negative 1 over alpha tau. Now, to compute yung phase shift, okay, that is theta sub m is equal to inverse sine ng 1 minus alpha over 1 plus alpha. And to get the maximum frequency, that is omega sub m is equal to 1 over tau times ng square root ng alpha. At ang unit nun ay rad per second. So, kung babalik ka sa circuit analysis to para mas maintindihan mo, ang ibig sabihin ng leading, di ba? Yung current mo ay nauuna sa voltage mo, kaya siya tinawag na leading. So, yung phase shift na sinasabi natin dito, yan yung angle kung saan ganong kalaki yung angle na nauuna yung current mo dun sa voltage mo. At yung maximum frequency naman, yan naman yung pinaka-frequency kung gaano kabilis na bubuo yung pinaka-sinusoidal waveform. Okay, nitong circuit na ito. Okay? Now, let us discuss the effect, advantages, and disadvantages ng paggamit ng lead compensator. So, unahin natin yung effects. So, ang epekto ng paggamit ng lead compensator, yung velocity ng ating signal ay constant ang pagtaas. Tapos, yung pinaka-magnitude ng ating slope, okay, ng ating gain crossover frequency ay mababa. Okay? So, ibig sabihin, kapag bumababa yung pinaka-plot ng ating slope, yung stability ng system ay nag-i-improve. At yung pinaka-error din dun sa system na yun ay bumababa din. Kasi ang error ay proportional sa ating slope. At yung pinaka-phase margin niya ay lumalawak at yung response time ay umiikli. Okay? Now, ano ba yung mga advantages and disadvantages ng paggamit ng lead compensator? Ang una na dito, bumibilis yung proseso ng ating control system sa pamamagitan ng pag-shift ng ating gain crossover frequency into a higher value. Okay? Another one, mas nalilesen yung overshoot, okay, dun sa control system. Yun yung mga advantages niya. Ang disadvantages niya, hindi niya nai-improve yung pinaka-steady state ng control system na yun. Okay? Now, let us discuss lag compensator. Ang lag network, ito ay isang system wherein meron tayong isang dominant pole at isang zero. Kung saan yung pinaka-dominant pole natin ay malapit sa origin. So, para masabi mong lag compensator, dapat yung pole mo ay malapit sa origin. Kasi kanina, para masabi natin lead compensator siya, dapat yung zeros mo ang malapit sa origin. Okay? So, kung gusto mong yung poles mo ay malapit sa origin, gamitin mo itong compensator na ito. Okay? So, dapat yung mga poles and zeros natin na makukuha sa lag network natin o dito sa lag compensator, dapat ay mag-lie sa negative real axis natin para stable yung system na yon. So, once na may mga roots ka lang ng poles mo at zeros mo na tumama sa right side ng ating S-plane, automatic agad yung unstable yung system na yan. Okay? So, dito sa diagram ng ating S-plane, kung mapapansin mo dito, sinabi natin ang symbol ng X ay para sa poles, tapos ang bilog naman ay para sa zero. So, kung mapapansin mo, yung poles natin ay malapit sa origin. Okay? Kaya, siya tinawag na lag compensator, wherein ang poles natin ay less than the zeros. Okay? Kasi mas malapit yung pole natin sa origin. So, mas less than ang value niya kaysa dito sa zero kasi mas malayo yung zero natin sa origin.
Okay? Kaya na sinabing P is less than C. So, kapag ang poles mo ay less than sa zeros mo, automatic kagad yun, lag compensator siya. At ang circuit ng lag compensator ay ito. Okay? So, hindi na yan nagbabago. Wherein yung capacitor mo ay nakaseries dun sa R2 mo. Kanina, sa lead compensator, yung capacitor natin nakaparallel dito sa R1. Okay? So, mabubuo mo yung pinaka-transfer function nitong circuit diagram na ito. Okay? Ito yung mga formula niya. So, ang transfer function, di ba, ay output over the input. So, output voltage as a function of S over the input voltage as a function of S is equal to 1 plus S tau over 1 plus beta S tau. Okay? So, yung tau natin, that is a symbol para sa time constant. So, ang time constant mo ay equal sa R sub 2 times ng value ng capacitor mo. Tapos, ang beta natin, that is the sum ng ating resistances, which is R1 plus R2. Okay? So, to get the pole, ang formula is S is equal to negative 1 over beta tau. And then, ang zeros naman natin ay S equal to negative 1 over tau. So, to get the phase shift, that is theta sub M is equal to inverse sine ng 1 minus beta over 1 plus beta. And to get the maximum frequency, that is omega sub M equal to 1 over tau times ng square root ng beta. At ang unit nun ay rad per second. So, itong lag compensator ay kaparehas din sa circuit analysis 2 natin na lagging, kung saan yung current natin ay nahuhuli sa ating voltage. Okay? So, yung phase shift na yun yung layo ng current mo sa voltage mo kung gaano siya nahuhuli. Okay? Doon. At yung maximum frequency naman, sinabi natin, yan yung bilis ng pagbuo ng sinusoidal waveform o ng bilis ng ating signal. Okay? Now, let us discuss yung effect, advantages, and disadvantages ng paggamit ng lag compensator. So, unahin na natin yung epekto ng paggamit ng lag compensator. So, ang una, yung frequency ng ating gain crossover ay tumataas. Yung bandwidth naman ay lumiliit. Okay? O nagko-concise yung pinaka-bandwidth ng ating frequency. At ang phase margin naman ito ay tumataas din. So, dahil nare-reduce yung bandwidth niya o nako-concise yung pinaka-bandwidth ng ating frequency, yung response time ng pag-rise at pag-set ng ating signal ay bumabagal at humahaba yung oras niya. Okay? Now, let us discuss the advantages ng paggamit ng lag compensator. So, yung mga low frequencies and high frequencies na nai-input sa ating control system ay napapahina ng ating lag compensator. Tapos, nai-improve niya din yung accuracy ng pag-reach ng steady state ng ating control system. Okay. Ang disadvantages niya lang yung bilis, okay, ng pagproseso ng mga data signal ng ating system ay nababawasan. Okay? Ngayon naman, talakayin natin ang lag lead compensator. So, sa pangalan pa lang niya, ibig sabihin, ito ay kombinasyon ng lag compensator at saka lead compensator. Kaya siya tinawag na lag lead compensator. Kasi yung pinaka-output niya, dalawa. Meron siyang isang output na lagging, okay, sa isang frequency region. Tapos, leading naman siya dun sa isa pang frequency region. Okay? Kasi kombinasyon ng dalawa ang compensator na ito. Okay? So, ito yung pinaka-example ng plotting niya sa ating S-plane. So, dito kung mapapansin mo, yung poles mo is less than sa zeros mo. So, ibig sabihin, lagging siya. Okay? Dahil yung pole natin ay malapit sa origin. Pero, dito naman sa parte na to, itong pole natin na to is greater than dito sa ating zeros. So, yan naman ay example ng leading kasi mas malaki naman yung value ng ating pole kesa dun sa zero. Kaya siya tinawag na lag lead compensator kasi yung plotting niya pa lang makikita mo. Meron siyang mga poles na greater than zeros natin at meron naman tayong zeros na greater than dun sa poles natin. Okay? So, yung diagram ng lag lead compensator natin, ito yun. Okay? So, hindi na yan magbabago. Yung capacitor natin nakaparallel dun sa R1 natin. Yan yung example ng leading compensator natin. Tapos, dito naman, yung resistor R2 natin, nakaseries yung capacitor na isa. Yan naman yung example ng lag compensator natin. So, pinagsama mo lang sila sa isang circuit
kaya siya naging lag lead compensator. Now, to get the transfer function, dito sa circuit diagram na given sa atin, sabi natin, ang transfer function is the ratio ng output to input. So, B sub O as a function of S over the input voltage as a function of S is equal to the quantity ng 1 plus alpha S times ng tau sub 1, okay, times the quantity ng 1 plus beta S tau sub 2 over ng 1 plus S tau sub 1 times ng 1 plus S tau sub 2. So, ang tau sub 1 natin, which is equal to R1 times ng C1, which is yung unang time constant, tapos yung second time constant naman natin is equal to R sub 2, C sub 2. Okay? So, dyan sa mga time constant na yan yung mga time constant na mag-determine ng lagging output sa isang frequency level at saka leading output para dun sa isa pang frequency region natin. Tapos ang alpha beta is equal to 1. So yan yung mga formula lang na kailangan mo i-consider kapag given ka ng lag lead compensator. Okay? Okay, let us discuss the advantages of lag lead compensator. So pag ganitong type ng compensator ang ginagamit mo, bumibilis ang proseso ng ating control system dahil nag-i-increase yung crossover frequency gain natin. Okay, kasi tumataas yung value niya. Tapos yung accuracy ng ating output ay nai-improve, okay, kapag ganitong compensator ang iyong ginagamit. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga pinag-aralan natin kanina. So, sa example number 1, find the phase shift provided by the lead compensator with the transfer function given by G as a function of S is equal to 1 plus 6S over 1 plus 2S. So, given tayo ng transfer function ng lead compensator. Okay, so ang pinapahanap sa atin ay phase shift yung theta sub M. Okay? Na value lang ang pinapahanap sa atin dito sa problem na ito. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin formula ay yung mga formulang na-derive sa lead compensator. Okay? Okay, let's answer this problem. So, para masugutan natin at yung pinapahanap niyang phase shift dito, ang kailangan natin mga formula ay yung mga na-derive na formula sa lead compensator. So, ito yun. Okay? So, ang pinaka-formula ng transfer function ng lead compensator ay equal sa B sub O as a function of S over B sub I as a function of S is equal to alpha times the quantity ng 1 plus S tau over 1 plus alpha S tau. So, ito yung pinaka-general equation na ibinigay, which is equal sa 1 plus 6S over ng 1 plus 2S. So, kung titingin ka sa numerator, okay, so yung S na yan, okay, ito yan, yung S na yun. So, ibig sabihin, yung tau natin ay equal dito sa coefficient value niya, which is 6. Kaya natin nasabi na yung tau ay equal sa 6. Okay, tas dito naman sa denominator mo, yung S na yan, ito yan. So, yung alpha tau na yun, equal dito sa coefficient na to, which is 2. Kaya yung alpha tau natin is equal to 2. Now, dito sa formula na to, if you're going to divide both sides by tau, you will get the formula ng alpha, which is 2 over tau. So, kaya 2, divide mo dun sa value ng tau, which is 6. So, kaya natin nakuha 2 over 6 or 1/3. So, ang 1/3 sa decimal, that is equal to 0.333. Okay, so pwede na natin makompute ngayon yung phase shift. Ang formula, that is theta sub M is equal to inverse sine ng 1 minus alpha over 1 plus alpha. So, inverse sine, okay, 1 minus ng alpha natin, that is 0.333 over ng 1 plus 0.333. So, ang makukuha mo sagot ay inverse sine ng 0.667 over ng 1.333. So, pag dinivide mo yung term na yan, you will get inverse sine ng 0.5. So, ang inverse sine ng 0.5, pag pinindot mo sa calculator mo, ang lalabas sa sagot sa iyo ay 30 degree. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, a compensator with the transfer function given by G as a function of S is equal to S plus 2 over S plus 1. So, determine the nature of compensator. So, dito sa given na equation sa atin, pinadidetermine kung anong klaseng compensator ba to, kung leading, lagging, o kombinasyon ng dalawa. So, para ma-determine natin yun, dapat malaman natin yung mga poles and zeros. Kasi binigyan tayo ng mga clue kanina kapag ang poles natin ay
ay malapit sa origin, yun ay lagging. Kapag naman ang zeros natin ang malapit sa origin, ibig sabihin yun ay leading. Okay, so kung kombinasyon ng dalawa na yun ang makita mo sa plotting mo, ibig sabihin yun ay lag-lead compensator. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang gagawin natin, kuhanin muna natin yung mga zeros and poles ng ating given equation. So, kinukuha natin yung zeros dun sa pinaka-numerator na equation. Okay, so that is s plus 2 and then you equate it sa 0. So, you transpose yung positive 2 sa kabila, you will get s is equal to negative 2. So, ibig sabihin ng zeros natin ay located sa negative 2. Tapos, ang pole naman natin para makuha natin, doon kasi denominator na equation titingin. So, that is s plus 1 and then you equate it sa 0. So, i-transpose mo yung positive mo sa kabilang side, you will get s is equal to negative 1. So, ibig sabihin, ang pole natin is located at negative 1. So, pag pinlat mo yan sa s-plane, ganito ang kalalabasan niya. Okay? Ito yung pole natin, ito yung zeros natin. So, ibig sabihin, yung pole natin ay mas malapit sa origin. So, kapag ganun ang case, di ba, ang tawag natin doon ay lag compensator kasi yung p natin ay less than sa z. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Tulungan nyo din ako na ikalat ang ating channel para mas marami tayong maabot na mga bata na gustong matuto sa engineering. Okay? So, until next time, mga batalyon, bye-bye!